Kanyang winika, Ama, patawarin niyo po sila. Hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Isang katagana punong-puno ng pagmamahal, isang katagana punong-puno ng pag-ibig, isang katagana punong-puno ng pag-unawa. Iyan po ang namutawi sa bibig ng ating Panginoon habang siya po ay pinapako roon sa krus. Habang kanyang nararamdaman ang labis na sakit, pagmamahal pa rin ang namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. Ama, patawarin niyo po sila. At dito po sa bawat isa sa atin, napakainam na ating pong pagbulay-bulayan ang mga katagang ito, sapagkat minsan, at madalas narinig natin yan, napakahirap magpatawad. Lalo na kung labis na tayo ay nasaktan, labis na tayo ay namigati, labis na nakadama tayo ng sakit sa ating damdamin. Ang hirap-hirap magpatawad. At minsan, naririnig din natin sa mga labi ng ating mga kasama, tao lamang. Sapagkat kami tao lamang at talagang mahirap magpatawad. Kapag ito po ang ating nadarama at ating iniisip, ay balikan po natin ang winika ng ating Panginoon. Siya na walang kasalanan, subalit siya ang naparusahan. Siya na walang anumang bahid ng kasalanan, ang tumanggap ng parusa ng kasalanan ng sangkatauhan. Siya na walang tanging nais ay ang kabutihan at pagmamahal sa bawat isa. Siya na naglaan ng kanyang buhay, siya na naglaan ng kanyang oras sa para sa lahat, siya na labis na nasaktan, siya na tumanggap ng lahat ng parusa, ng lahat ng hagupit, maging ng tinik sa kanyang ulunan, siya na iniwanan, tinalikdan, siya na ipinagkanulo, ay sa kanyang bibig, namutawi pa rin ang pagmamahal. Ang kapatawaran, ang kanyang winika, patawarin niyo po sila. Tayo kaya? Wala pa siguro sa kalingkingan, ang hirap, ang pagtitiis, ang pigati, ang mga nadarama natin. Wala pa sa kalingkingan na naranasan ng ating Panginoon. Hindi kaya tayo pwedeng magpatawad? Hindi kaya natin kayang patawarin din ang mga nagkakamali sa atin? Hindi kaya natin kayang patawarin din yaon pong mga nakasakit ng ating damdamin? Tayo po, bawat isa sa atin, wala naman sino man ang karapat-dapat na patawarin. Walang sino man sa atin na magsasabi na ako'y karapat-dapat patawarin. Subalit, pinatawad tayo ng Panginoon sa marami nating pagsalangsang sa Kanya. Sa maraming panahon na kung saan tayo ay hindi tumutugon sa Kanyang kalooban. Sa maraming pagkakataon na dapat ginagawa natin ang tama, subalit hindi iyon ang ating ginagawa. Hindi tayo tumutugon. Subalit, naroon pa rin ang pagpapatawad ng ating Panginoon. Wika nga sa 1 John 1:9, if we confess our sins to the Lord, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all our sin. Ganun po tayo minamahal ng ating Diyos, ganyan tayo iniibig ng Panginoon. Kapag tayo Kanyang pinatawad, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganoon niya inilayo ang kasalanan, ang ating kasalanan mula sa Kanya. Kung gaano kalalim ang karagatan, ganoon nga itinapon ang ating mga kasalanan. Kinalimutan niya na, hindi niya na inaalala. Subalit tayo po, kung magpapatawad, subalit sasabihin natin, o sige, patatawarin kita. Subalit, wag mo nang gagawin ulitin yan, at wag mo nang uulitin pa uli. At natatandaan pa natin ang petsa, ang oras, ang lugar. Nakaukil-kil pa rin sa ating isipan, nakatanim pa rin sa ating puso.
tingnan po natin, muli nating balikan ang katagang winika ng ating Panginoon. Bagamat siya ang nakaranas ng lahat ng hirap at pagdurusa, ang numutawi pa rin sa kanyang bibig, Ama, patawarin niyo po sila. Naway ganun din po sa bawat isa sa atin. Alam po ninyo, hindi natin binabalikan ang mga salita ng Panginoon para pakinggan lamang, para pagbulay-bulayan lamang at pagkatapos kalilimutan. Ako'y nananalig at naniniwala na ang bawat isa sa atin ay kinakausap ng Panginoon. Marahil, meron pa po tayong hindi mapatapatawad. Mga mahal sa buhay, mga kaibigan, kakilala, katrabaho, o maging kapatiran na makasama natin ay hindi natin mapatawad. Atin pong alalahanin kung papaano tayo pinatawad ng Diyos. Bagamat tayo po, ang bawat isa, ang naging sanhi ng kanyang paghihirap, ng kanyang pagdurusa, ng kanyang kamatayan sa krus, subalit ang namutawi pa rin sa kanyang mga bibig, Ama, patawarin niyo po sila. At tayo po, patuloy na pinapatawad ng ating Panginoon. Tayo po, patuloy na ginagawaran ng biyaya ng ating Diyos. Tayo po ay patuloy na minamahal ng Panginoon. Sa oras na tayo nahihirapan, sa oras na tayo namimigati, sa oras na tayo nalulungkot, sa oras na tayo napapagal, sa oras na tayo nadarapa, na nagugupo, ang kanyang mga kamay patuloy niyang iniaabot sa atin upang tayo muling buhatin, muling itaas, muling itindig. Ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon. Kung kaya, kung papaano po tayo pinatawad ng Panginoon, ganon din po tayo magpatawad sa iba. Sabihin natin sa Panginoon, Ama, Panginoon ko, patawarin niyo po sila. Pinapatawad ko po sila kung papaano niyo po ako pinapatawad. Nawa ang salita ng Diyos sa araw na ito ay naging kalakasan po sa bawat isa na ngayon ay nakikinig ng salita ng ating Diyos. Atin po nga sarilinin, i-apply po natin sa personal nating buhay ang mga salita ng Diyos na ating tinanggap ngayon mula sa ating Panginoon. Tunay na napakabuti ng Panginoon Diyos sa bawat isa. Bagamat maraming pagkakataon na tayo ay gumagawa ng pagsalangsang sa ating Diyos, na tayo naging dahilan, we are the reason kung bakit ang ating Panginoon ay nabayubay sa krus. Tayo ang dahilan sa ating mga pagkakasala kung bakit siya ipinako sa krus. Subalit ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang pagmamahal, kailan pa man ay hindi nagmaliw. Patuloy niya tayong tinitindig. Patuloy niya tayong itinatayo. At higit sa lahat, tayo'y pinapatawad. Ginagawaran ng kanyang mayamang biyaya. Kaya sa oras na ito, tayo po ay magpakumbaba sa bananarapan ng Panginoon. Humingi ng kapatawaran at ilapit ang ating puso sa ating Diyos. Ito po ang pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Ito ang inyong lingkod, Pastor Mas Taves. So I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can.
raise me up to more than I can be. Ama namin Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa oras na ito. Salamat po sa inyong mga banal na salita. Salamat po sa inyong pagtuturo sa amin, sa inyong pagpapaalala, O Diyos, at higit sa lahat sa inyong walang hanggang pagmamahal, sa inyong dakilang pag-ibig na hindi nagmamaliw. Ama, maraming salamat bagamat kami, Panginoon, na hindi nakaabot sa inyong kalawalatian. Patuloy niyo pong inaabot, O Diyos. Patuloy niyo nga iginagawa ang inyong mapagpalang kamay sa amin upang kami itindig, upang kami itayo, upang kami, Ama, higit sa lahat ay linisin sa aming mga kasalanan at pagkakamali. Salamat sa inyong dakilang pagmamahal, sapagkat sa pamagitan po ng inyong pag-aalay ng inyong buhay sa amin, naranasan namin ang kaligtasan. Nakamit namin ang buhay na walang hanggan. Ama, salamat po. Tunay na kayo'y dakila. Tunay na ang kanyang katapatan ay walang hanggan. Tunay na kayo'y kahanga-hanga. Kung kaya kami patuloy na magpupuri, magpapasalamat sa inyo, O Diyos. At kung meron man po kami hindi napapatawad sa oras na ito, narito po ang aming puso upang magpatawad sa ibang kapwa, sa mga kasama namin, na marahil ay nakapagbigay sa amin na masakit na damdamin, o nakasakit ng aming damdamin. Patuloy ka namin pupurihin po, O Diyos. Wala po kaming tanging itataas sa aming buhay, kundi kayo po lamang, Ama. Salamat po muli sa inyong mga aral, sa inyong mga salita. Salamat sa kapatawaran na inyong binigay sa amin. Pupurihin ka po namin ang matitataas sa aming buhay. Wala kaming tanging paglilingkuran, kundi kayo po lamang, O Diyos. Tanggapin niyo po ang aming pagmamahal. Tanggapin niyo po ang aming pagsamba. Tanggapin niyo po ang aming papuri sa inyo, O Diyos, na aming Panginoon, ang aming tagapagligtas at aming tunay na Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.